Hello, kamusta tayong lahat? Nagpapasalamat ako kay Jesus Christ for He showed us the true meaning of beauty. Our God is beautiful, si Jesus Christ. And also our Father. Kasi nang dinedescribe, diba? Dito sa book of Isaiah, tsaka dito sa book of Zechariah, and book of Ezekiel, si Almighty Father, indescribable yung kanyang beauty, yung Almighty Father, yung kanyang gloriousness, kulang yung words. So yung beauty ni Almighty Father, it comes from within, tapos it exudes, no, from within, nag-emanate to the outside appearance, dahil maganda ang puso ni Almighty Father dahil sa kanyang pagmamahal sa atin. At ganoon din si Jesus Christ. So si Jesus Christ nung nandito sa mundo na to, pangkaraniwang tao siya, no? So nung kasama yung mga apostles niya, dinidescribe dito sa Bible na walang katangian siya na attractive. Nakalagay dito sa Bible. Nabasa natin, di ba? Anong verse yun? Nakalimutan ko na ako ng verse yun. Hindi ka ma-attract sa kanya. Pero, yung mga tao, nilalapitan siya. It's because yung heart ni Jesus is pure. Tapos, nung namatay si Jesus, and then He resurrected after 3 days, nagpakita siya sa mga apostles and disciples, hindi siya nakilala. Hindi nakilala si Jesus. Hindi siya nakilala kasi maganda ang appearance niya. Hindi, iba na ang itsura niya. Kaya dito mababasa natin sa Luke chapter 24, hindi siya nakilala. Di ba ang tagal niyang kasama yung mga disciples tsaka yung mga apostles? Mga 3 years. Hindi siya nakilala kahit na naglalakad kasama si Mary, no? Nung nag-resurrect na siya, hindi siya nakilala. Nakikipag-usap siya sa kanyang mga disciples, kumain siya, nag-break siya ng bread, tapos he blessed it and broke it. It's a Luke 24. Hindi siya nakilala. Tapos saka lang na-open ang eyes ng mga disciples niya. At saka na lamang siya yon. Dahil kakaiba ang itsura ni Jesus. So tayo, yung itsura natin sa ngayon, yung physical appearance natin, hindi maganda, di ba? Kasi nga, dahil sa kasalanan, hindi tayo perfect. Aminin natin, hindi tayo perfect, no? Pero si Jesus, nung nag-resurrect siya, perfect. Ang ganda ng kanyang itsura, physically, no? Pati na yung kanyang syempre, ang unang-unang maganda sa kanya, yung kanyang kalooban. Yung spirit ni Jesus. Pati na rin si Almighty Father. Hindi pwedeng makita yung kanyang mukha ng harapan. Kailangan tumagilid siya nung nagpakita siya ng kay Moses. Kasi nga, mamamatay si Moses sa sobrang holy ni Almighty Father. Sobrang ningning. So, pag nagpapakita si Almighty Father sa mga prophets, yung feature ng face, hindi makikita. Ang makikita lang yung sobrang ningning. Pero pagkasama na natin yung tatay natin, tsaka si Jesus Christ in heaven, makikita na natin, face to face. At syempre, yung itsura natin, iba na din. Hindi na tayo ganito ang itsura. So, kung may mga tao dyan na kulang ang parte ng katawan, in heaven, kompleto na. Perfect na. Kung may malabo ang mata sa atin sa ngayon, in heaven, hindi na. Perfect na. Kung may mga matatanda, ngayon, no? Pagdating in heaven, hindi matanda.
Walang tumatanda in heaven. Nag-iibang itsura natin. Kasi nahahawahan tayo ng gloriness ni Almighty Father tsaka ni Jesus Christ. Kaya magpasalamat tayo sa tatay natin tsaka kay Jesus Christ dahil may hope tayo for the future. Hindi na natin kailangan pang magpakahirap dito sa mundo na pigilan, no, na namumroblema, na ano ba ang gagawin dahil yung isa naputulan ng paa, naputulan ng kung ano mang bagay sa katawan. In heaven, perfect na tayo. Wala na rin na iba-iba ang kulay ng skin. Iisa na tayo. Iisa tayo kay Jesus Christ at kay Almighty Father. Hindi na iba-iba yung kulay ng skin natin. Pero makikilala pa rin tayo at maiiba pa rin yung name natin. Pero yung soul natin, babalik yung Almighty Father, iba ang itsura. Perfect na dahil dumaan na tayo sa refined by silver, tested by gold. Magiging kagaya tayo ni Jesus Christ. At yung soul natin ay hindi na mamamatay. No? So dito sa mundo, maraming ginagawa ang mga tao para ma-extend ang buhay ng tao, kung ano-anong gamot ang ginagawa natin, kung ano-anong mga vitamins ang iniinom natin. Pero ang kaluluwa natin at ang katawan natin ay kay Almighty Father. Nakatakda na, no? Naka-sealed na yung fate natin, F-A-T-E, kung hanggang kailan tayo dito sa mundo. And pwede tayo magpa-extend kay Almighty Father kung bibigyan niya tayo ng pagkakataon or chance na ma-extend pa. Pero kung ayaw ni Almighty Father, hindi na. So, ang buhay ng tao dito sa mundo, ang pinakamatanda na abuti na age ng tao ay 120 years. Gusto niyo pa bang umabot ng 120 years? Gusto niyo pa bang umabot ng 120 years? Pag 120 years ka na, no, parang ano ka na, yung kulay, ano ka na, kahoy, no? Hindi, totoo, kahoy. Parang kahoy na, papunta na sa kahoy. No? Iba na ang itsura. Gusto niyo pa ba yung gano'n na itsura ninyo? Kaya pasalamat tayo kay Almighty Father dahil lahat sa atin may iba na. Yung itsura natin, magiging perfect na tayo. Sa ngayon, hindi tayo perfect. Ang dami nating peklat, dami nating sugat. May nakikita tayong mga imperfection sa itsura natin, nabibuisit tayo, tingin tayo sa salamin. Ganon din ako, nabibuisit din ang pangit na to. Pangit ko ganon. No, hindi ba kayo napapangitan sa sarili ninyo? Napapangitan din ako, no? Kasi alam natin, in heaven, perfect tayo nung kasama tayo ni Almighty Father before we came into this world. Alam natin na maganda tayo. Ngayon, nung dumating tayo dito sa mundo, nagtaka tayo. Ba't gato pala? Ganda pala yung sura ko. No? So, alam natin. Nakalimutan lang natin. Kaya nga sabi ni Almighty Father lagi, you have forgotten me. Kaya nagpapadala si Almighty Father ng prophets nung time ng dito sa may Old Covenant, no? Tsaka pinadala niya rin si John the Baptist para ipaalala sa atin yung kanyang kabaitan. Ngayon, may mga tao pinapaalala rin sa kanila. Lahat ng tao ini-spread ang word of God na it's a reminder for us na we belong to our God. Pero yung mga tao na dating flames of fire, nakagaya rin natin, nung nabuhay na sa mundo, nakalimutan na. Kaya nga, sinasabi ni Almighty Father, you have forgotten your first love. Kasi ang first love natin, si Almighty Father. Kasi siya nag-create sa atin. Alam natin na
mahal na mahal niya tayo. So, yung soul natin, galing kay Almighty Father, isa-isa tayong pinapanganak, no? Isa-isa tayo. Ngayon, nung isa-isa tayo, isang beses lang niyang ginawa yung soul natin. Sabay-sabay tayo. Kaya nga tayo ay magkakapatid lahat. Tapos, yung age natin, yung age ng soul natin in heaven, pare-pareho. Kaya napapansin niyo, 'di ba? Pag bata tayo, gusto na nating tumanda agad, tapos pag matanda na, nai-stuck na tayo sa age na 30. Kahit matanda na tayo, feeling na matanda ng itsura ko, pero ang feeling ko hindi ako matanda kasi nga ang tumatanda sa atin yung body natin, pero yung soul natin na stuck na lang sa age ng 20s to 30s kasi ganun ang soul natin na kasama ni Almighty Father. Kaya ganun tayo, yung soul natin in heaven pagbalik. Hindi tayo matanda. Walang sakit na, wala nang pain and suffering. At saka kaya tayo umiiyak pag pinapanganak tayo. Bakit tayo umiiyak pag pinapanganak tayo? Bakit ang ibang sign? Hindi, kaya umiiyak yan para malamang buhay yung baby. Okay, para malamang buhay yung baby. Bakit iyak? Bakit hindi nilang tawa? Pagka panganak, tumatawa ka. Uy, tumatawa yung baby, buhay na siya. Kasi nga, iniwan natin. Ayaw nating ipanganak. Alam natin mahirap dito sa mundo. Kaya tayo umiiyak. Binigyan na tayo ng heads up ni Almighty Father. Nang natatandaan ko nung bata ako, lagi akong iyak na iyak. Walang dahilan. Tapos nung pinapanganak ako ng nanay ko, sabi ng nanay ko, ayaw ko raw lumabas. Hinila pa ako ng forceps sa ulo para lang lumabas ako. Kaya ganito itsura ko. Hinila pa ako ng forceps. Ayaw kong lumabas at iyakin ako ng bata ako. Hindi ko alam kung bakit ako iyak ng iyak. Lagi lang, wala lang kwenta, iyak lang ako. Ganun pala yun. Ngayon ko lang naisip, no? Na pinapasisip sa akin ng Almighty. Kaya ako umiiyak kasi nandito tayo sa lupa. Alam natin na si Almighty Father nag-aalaga sa atin. Kaya nga, na-traumatize tayo pagdating dito sa lupa. Traumatize tayo sa mga na-experience natin. Ano tayo, alien sa atin, no? Yung mga bagay na experience natin. Kaya traumatized tayo. Dahil alam natin, in heaven, alaga tayo ni Almighty Father. And then, kaya nga nang pinanganak tayo, clean slate. Lahat. Kahit si Jesus, di ba? Ikunento dito sa Isaiah. No? Sabay-sabay tayo natututo, ha? So, clean slate din yung kay Jesus Christ. Pero, si Jesus Christ, dahil God siya, ginaguide siya ni Almighty Father, at ang pinapakain sa kanya ay curds and honey. Para matuto siyang piliin ang right, ang tama, kumpara sa mali. I-reject niya ang mali. So tayo, anong natutunan natin? May mga pinanganak sa hindi na mayamang pamilya, no? Ano ang nangyari? Natututong magnakaw, ganon. Kahit hindi mayaman, natututong magnakaw. Dahil nakikita na. Pero si Jesus, iba. Nakikita niya na mahirap ang buhay. Yung nagkaroon siya ng wisdom and knowledge agad. Kasi guided siya ni Almighty Father. Inalagaan siya ni Almighty Father. At alam natin na si Jesus ay tinukso rin ni Satan. Gaya natin, tinukso ni Satan. Pero si Jesus hindi siya nag-give in sa tukso ni Satan. Dahil alam niya kung sino siya. Alam niya kung saan siya galing. So tayo, dapat malaman natin kung sino tayo. At dapat alam natin kung saan tayo nanggaling. So sino ba tayo? Tayo ay mga anak ng Diyos. At saan tayo galing? Sa tatay natin, yung creator natin, tunay na
tatay natin, yung mga magulang natin, ginamit lang ni Almighty Father para maging tao yung mga flames of fire. Hindi yun factory na ubos na yung flames of fire, gawa ulit tayo ng flames of fire. Kaya sabay-sabay. Kaya nga 'di ba sa Judgment Day, sabay-sabay din. Nababasa nyo, antayin mo muna ang yung mga brothers and sisters, you rest. Sabi kay Daniel, up to the time na dumating na lahat ng mga brothers and sisters mo. And then Judgment Day, sabay-sabay ang Judgment Day kasi sabay-sabay tayo ang ginawa ni Almighty Father. Naintindihan natin? O, ngayon ko lang din naiintindihan. No? Nagpapasalamat ako kay Almighty Father. Napakabait ni Almighty Father. May mga bagay tayo na nire-request kay Almighty Father, hindi niya binibigay. It's a blessing. Blessing in disguise. Okay? At may mga tao siya na inaalaw na yumaman sa mundo na to para maging lasing sa kayamanan dahil matigas ang ulo. Minsan, sasabihin niyo, kung kailan ako naging Christian, bakit mas marami akong mga trials and tribulations na experience? May mga ganon. Or, kung kailan ako naging Christian, bakit nag-request ako kay Almighty Father na ganon, hindi niya binigay? It's a test. Kung mananatili ka kay Almighty Father, yung faith mo. Lahat tayo, hindi lang ikaw. Ako din, may mga pain kang naramdaman, may pain din ako na naramdaman. Ano ba ang naramdaman mo? Yung mas matindi ang pain na naramdaman ni Jesus Christ. Huwag na natin isali yung sarili natin. Si Jesus Christ lang, i-ano na natin. Yung pain na naranasan ni Jesus Christ, matindi. Kaya siya ang ating Redeemer. Siya ang magja-judge sa atin. Pagpasalamat tayo kay Jesus Christ sa kanyang pagmamahal. At iba ang mukha ni Jesus Christ, hindi mahaba ang kanyang buhok. Okay? Kahiya-hiya sa isang lalaki ang mahaba ang buhok, sabi sa Bible. So, syempre si Jesus Christ, sinusunod niya ang salita ng Diyos, salita ng Almighty Father, hindi mahaba ang buhok niya. At meron siyang meron siyang beard. Pero hindi mahaba yung kanyang beard, no? Yung sakto lang. Clean. Clean ang itsura ni Jesus. Dahil clean ang kanyang puso, nag-exude from within yung kanyang spirit. It's clean, holy, just like the Almighty Father. Kaya kung gusto natin ng perfect world, perfect place to live in, sundin natin si Almighty Father. Ang dami nating mga dito sa government sa ngayon, dapat maging perfect ang ating government, dapat maging perfect lahat ng mundo natin, ganito ang gagawin natin, may mga plano tayo. Kahit ano pa ang planong gawin natin sa buhay, kung hindi kasama si Almighty Father, baliwala yung mga plano na yon. It will fail. Kung hindi kasama si Almighty Father sa plano. Gaya ng ano nangyari sa Tower of Babel? Nag-fail, no? Arrogance, haughtiness, pride of the people. Hanggang ngayon, ganun pa rin ang kasalanan ng tao. They don't want to acknowledge the Father. Nakalimutan nila. Nagtatampo si Almighty Father. Kaya, yung mga prophets, ibinubuhos lahat ni Almighty Father sa mga prophets yung kanyang wrath, anger, grievances. Sinasabi niya sa mga prophets so that the prophet may relate to us all the words of the Almighty Father. That's why we have
the prophetic book. This will happen at the last days. So last time we read Isaiah chapter 17, no? Na ninanakawan natin si Almighty Father. Paano natin siya ninanakawan? Ninanakawan natin siya ng oras. Binigay niya sa atin ang katawan na to. Inilagay niya tayo sa mundo na to para to worship Him, to love Him, to serve Him, to love our brethren. Pero hindi natin ginagawa. Iba ang priority natin. Ang priority natin, anong priority na ginagawa ng mga tao? Any beliefs, yun ang priority, is to become rich in this world. To acquire wealth, all the wealth in this world. Kaya nagiging greedy ang mga tao. Even those that they say that they're Christians. Kaya hindi lahat na nagsasabi ng Lord, Lord, ay makakarating in heaven. Nabasa natin, di ba? So, depende yon sa kung ibinibigay nila ang buong buhay nila kay Almighty Father tsaka kay Jesus Christ by denying themselves of this world. Just like Paul. Ano sabi ni Paul? For me to live is Christ and to die is gain. Si Paul, mataas ang pinag-aralan niya, no? Tinawag siya ni Jesus Christ to be the apostle for the Gentiles. We are the Gentiles because we're not Jews. Mataas ang pinag-aralan ni Paul. By the book si Paul. Pero nung tinawag siya ni Jesus Christ, lahat yon naiba siya. Faithful siya kay Jesus Christ up to the end. Kaya ang dami niyang mga naisulat sa New Testament or sa New Covenant, no? It's Testament, Covenant, Contract sa New Testament, okay? Marami siyang naisulat na si Jesus mismo ang nagbigay sa kanya. Kaya niya naisusulat yon, the Spirit of the Holy Spirit, through the power of the Holy Spirit. At saka nakita ko na rin yung sinasabi ni Peter, no, nawala na naman yung sinasabi ni Peter. 'Di ba ang sabi Peter is the Rock. Hindi yung artistang si Rock, na The Rock. Hindi yun ang The Rock. Si Peter, hindi rin siya yung Rock. Okay? So, dito sa 1 Peter chapter 2, verse 4. Diba ang tawag ni Jesus Christ kay Simon, naging Peter. Kasi nga, minomotivate na si Peter alam ni Almighty, ni Jesus Christ, na 3 times siyang mabebetray ni Peter. At saka pasaway si Peter, no? Kagaya ni James and John, kaya tinatawag na Sons of Thunder. Dahil si James and John naman, nung hindi sila papadaanin sa Samaria, sabi ni James and John, gusto nyo, tawagin natin yung puksain sila, galing sa langit ng apoy. Pinagalitan sila ni Jesus Christ. No? Kaya tawag ni Jesus sa kanila yung mga Sons of Thunder. Pinagalitan sila ni Jesus Christ doon. Pinagsabihan sila. So dito sa 1 Peter chapter 2 verse 4, as you come to Him, the living stone. So si Peter ba to? Ng living stone? Hindi. Kaya lang siya tinawag na Peter to motivate him. At saka yung pabalik na si Jesus in heaven, 3 times niyang tinanong si Peter, Peter, do you love me? Feed my sheep. Peter, do you love me? Feed my lambs. Peter, do you love me? So, si Peter noon, nalungkot si Peter. Makapal ang mukha ni Peter. Siya pa ang nalungkot dahil 3 times niyang binetray si Jesus. Siya pa ang nalungkot. Hindi niya naiintindihan kasi. Okay, na kaya siya 3 beses tinanong ni Jesus
Kasi 3 beses niyang dineny si Jesus. Okay? So, ito ang gospel or the epistle that was written by Peter. 1st and 2nd Peter. No? Pero sa 1 Peter chapter 2, verse 4, as you come to Him, the living stone. Sino ang living stone? Si Jesus. Okay? Hindi si Peter. Rejected by humans, but chosen by God and precious to Him. Ang living stone si Jesus. You also, like living stones, are being built into a spiritual house to be a holy priesthood. Tayo ay holy priesthood. Tinitrain tayo to be a holy priesthood, offering spiritual sacrifices acceptable to God through Jesus Christ. Offering spiritual sacrifices. Not offering money, not offering whatever material things, but offering spiritual sacrifices acceptable to God through Jesus. No? To offer up spiritual sacrifices acceptable to God through Jesus Christ. Therefore, it is also contained in the scripture. Sinabi ni Peter, contained in the scripture, pero wala siyang binanggit kung saang scripture makikita. Diba? Verse 3 ng Psalm or Isaiah, saan bang scripture makikita? Pero binanggit niya na galing sa scripture. Okay? Kaya minsan, kung tayo, nalilimutan natin yung scripture kung saan nanggagaling, at least alam natin kung saan galing. Galing sa Bible, hindi lang natin matandaan kung saan doon. Ngayon, si Peter, nagbanggit din siya. Gaya ni Jesus, nagbabanggit din siya. No? Banggit ni Jesus by the prophets. Okay? Behold, I lay in Zion a chief cornerstone, elect, precious, and he who believes on him will by no means be put to shame. So, sino yon? Chief cornerstone. It's Jesus. Jesus is the chief cornerstone. So, sino si Peter? Peter is an apostle and one of the 24 elders in the book of Revelation. So, si Peter may asawa siya, no? Dahil meron siyang mother-in-law. So, hindi bawal mag-asawa. Ha? Walang pinagbabawal ang pag-aasawa, ha? Walang ganung turo sa Bible. Verse 7, kahit yung mga prophets may asawa. Ang hindi nag-asawa si John the Baptist and John the Evangelist and all the other apostles except Peter. Baka kasi si Peter nung nakilala na siya Jesus, may asawa na siya. Yung mga apostles, they gave their lives to Jesus. Bata pa sila nung sila ay nag-serve for Jesus up to the end of their lives, na tumanda na sila. They dedicated their lives to Jesus, to the work of Jesus. Verse 7, therefore, to you who believe, he is precious, but to those who are disobedient, the stone which the builders rejected has become the chief cornerstone, and a stone of stumbling block, and a rock of offense. So, ang totoong stone, si Jesus. Kasi, lahat tayo ay stone, like Peter. No? Kasi bakit tayo lahat ay stone? You also, as living stones, are being built up a spiritual house, a holy priesthood to offer up spiritual sacrifices acceptable to God through Jesus Christ. So, lahat tayo. Ha? Babae man o lalaki. Walang binabanggit kasi. Basta tayo na we give our life to Jesus. Spiritual sacrifices. Acceptable to God. Hindi material sacrifices. Hindi money sacrifices. Hindi offerings na material things, hindi. Spiritual sacrifices.
No? Baliwala kay Almighty Father ang pera, ang tithes and offering, baliwala yon. Ang importante kay Almighty Father, spiritual sacrifices. Yung tayo, yung kaluluwa natin. Okay? So, dito makikita na si Peter, hindi siya ang foundation ng pagiging isang Kristiyano. Ang foundation, si Jesus Christ, because He is the cornerstone. Si Peter, he was being motivated by Jesus. Kagaya nito, si Peter din, minomotivate din tayo ni Peter, or tinutulungan niya tayo to understand the Word of God, na tayo ay living stones din. No? Kung pwede lang lahat tayo, tawagin Peter, no? O kung babae, Petra, no? O, naiintindihan na natin, ha? So, yung nagsasabi na si Peter ang dapat namumuno, may hawak ng susi ng heaven, hindi totoo yun, no? Si San Pedro ang may hawak ng susi, may kasamang manok. Ba't may kasamang manok? Kasi nagtilaok yung manok. Sino nagkwento nun? Saan galing yun, no? Kwentong kutsero lang yun. Baka kwentong mga lasing lang yun na pagkasunduan nila. Kasi wala naman sa Bible yun. Ha? Na may manok na dadala si San Pedro. Tumilaok lang yung manok, naging kanya na. 3 beses lang tilaok, dala-dala na niya. Ba't ganon? No? So maling, kaya nga tong si Robert Estienne, instead na maniwala siya sa religion na itinayo ni Constantine, he became a follower of Christ. Nung binasa niya yung Bible, nung piniprint niya na itong Bible. Kasi isa siyang, mayroon siyang printing press. No? Nasa media siya. Kasi di ba yung pagpiprint ng mga parang media rin to eh. Alam niyo yung media, no? Meaning ng media? Mamaya na natin pag-usapan yung meaning ng media, no? Nangalahati na tayo ng oras. So, ito yung binanggit natin na last time na binasa natin, Isaiah chapter 17. Dito tayo sa Isaiah chapter 18. Proclamation against Ethiopia. Ang version na binabasa ko, New King James Version. If you check the Bible Hub, makikita nyo ron yung word for word na translation from Aramaic or Hebrew to Aramaic, Hebrew, and Greek to English. Kaya yung kung ano nandun sa Bible Hub, so kaya New King James Version na binabasa ko, and at the same time hindi ko to gusto basahin New King James Version na napag-isipan ko lang basahin ng New King James Version. Hindi ko to maiisip basahin kung hindi sa akin nagsabi si Almighty Father tsaka si Jesus Christ. Okay? Dahil wala naman talaga akong alam, but ano bang babasahin ko? May mas madaling maintindihan pero hindi yun ang pinapabasa. New King James Version ang pinapabasa sa akin. Paano mo malalaman na kinakausap ka ni Almighty Father? You will know because He is your Father. Malalaman mo na kinakausap ka ni Almighty Father kasi anak niya tayo. Through the power of the Holy Spirit. It's not magic. No, it's not. It's not magic. It's the power of the Holy Spirit. The power of God. The power of Jesus. So, dito na tayo sa verse 18. Ano yung sa chapter 18, ano? Tinanggal ko na lang yung mga verses para mas madaling maintindihan. Kasi, pag may verses, parang medyo nahihirapan ako. Kasi, originally, wala naman talagang chapters and verses ang Bible. Tinulungan lang tayo ni Robert Estienne na para madaling basahin na or matandaan kung saang book or verse makikita. Yun lang yun. Yun lang ang goal niya. Okay? Wala siyang goal na ibahin ng salita ng Diyos, kundi ang goal niya para matandaan saan ko ba nakita to. Yung ganon. Okay? Kaya pag magbabasa tayo ng Bible, dire-diretso. Huwag natin i-chop-chop or putol-putol.
At kung may makikita man tayo na isang kapareho ng nandito sa Old Testament, na kapareho na sa New Testament, pwede mong i-quote, no? Ganon yun, ha? So sa chapter 18 ng Isaiah, woe to the land shadowed with buzzing wings. Ano yung shadowed with buzzing wings? Ano ba yung mga buzzing wings? Maraming mga bees, maraming mga flies, maraming mga insects. No? So, nakakalungkot ang lugar na madaming mga buzzing wings. Bakit nakakalungkot? Or woe, or it's a pity for the land who lived in shadowed with buzzing wings, which is beyond the rivers of Ethiopia. Pag sabing beyond the rivers, farther part of the rivers of Ethiopia. Alam natin ang Ethiopia, no? Ang Ethiopia, it came from the name of King Ethiopis. Wala kasing etymology siya. So, yung mga Egyptian, dark-skinned sila, no? Alam niyo, dark-skinned ang Ethiopians and the Egyptians. So, ang lahi nila ay si Ham. Doon sila galing. Ang ibig sabihin ng Ham ay burn. Sunog. Wag magagalit sana, no? Hindi ko alam. Kaya lang nagagalit kasi there's insecurity of the color of the skin. Kaya ba nagagalit ang mga dark-skinned people? Kasi pag sinabi kang at saka ito, no? Ha? Dapat matuwa pa nga eh. Ito nakita ko pinakita ni Almighty Father. Nabasa ko lang, no? Sa Book of Acts, merong isang tao dito sa Acts chapter 13 verse 1. Now there were at Antioch in the church that was there prophets and teachers. So, binanggit yung mga prophets and teachers dun sa church in Antioch. Si Barnabas and Simeon, who was also called Niger. So, yung Niger, hindi masama yun. Pag tinawag kang Niger, kasi sa Bible, tinatawag siyang Niger eh. So, masama ba yun na tawagin siyang Niger? So, masaya yung mga taong dark skin kasi meron silang representative dito, si Simeon. Kung may Pilipino rito, kunyari, ano ang pangalan? Si Chopilo, who was also called Pango, no? Tonto naman yung mga Pilipino, sigurado yon kasi may Pango doon, Pilipino, who was also called Pango. Pag sabi Pango, Pilipino yun, Pinoy pride, ganun yung mga Pilipino, diba? Pero yung iba kasi pag natitrigger sila pag nakakakita sila or nakakarinig ng word na Niger, they should be happy kasi they are being acknowledged in the Bible. Simeon, who was also called Niger. So if you have friends who are dark-skinned, tell them that's mentioned in the Bible that there's a person who is being called Niger. Simeon, sino siya? Prophets and teachers. Barnabas and Simeon was called Niger, and Lucius of Cyrene and Manaen. No? So, hindi masama ang word na Niger, kaya lang natitrigger ang mga tao. It's because of insecurity, kasalanan ng tao. Kaya ka insecure dahil you have pride. Bakit mo ako tinatawag na Niger? It's because of pride. Okay? Gusto mo kasi, ayaw mong, wag mo akong tawaging Niger, nagagalit ako. Bakit ka nagagalit? What if it's the truth? No. Ba't ka nagagalit? Because
of insecurity. It's pride. Parang feeling kasi nila, tinatapakan mo yung pride nila. Na nakakalungkot. Na wala namang mali siya sa word na ganon. Binanggit nga sa Bible eh. Example, no, ulitin ko na naman, sa No Limitang Hereka or sa El Filibusterismo, iba naman to, no? Sa history naman to na sulat ni Jose Rizal. May tinatawag doon, sinulat si Jose Rizal na mga word, ang word tawag niya sa mga Chinese ay inchik. Ngayon may mga inchik, nagagalit sila pag tinatawag na inchik sila. Pero nakasulat sa sa No Limitang Hereka, iibahin ba natin yon? Para politically correct tayo, iibahin ba natin yung word na yon? Iniba ng mga tao ang No Limitang Hereka at Filibusterismo. Tinanggal yung word na inchik, nagagalit ang mga inchik, gagawin natin Chinese. Chinoy, para maganda, hindi sila ma-hurt. Hindi naman, bakit? Hindi masama yun. Hindi yun pang da-down sa mga tao. Kasi yun ang katawagan ng araw eh. So, gusto kasi natin laging politically correct dahil nga feelings natin, nasasaktan tayo. Bakit nasasaktan ng feelings natin? It's because we are prideful people. Pag may nagsasabi sa iyo na ang taba mo huwag kang oo, ang taba ako talaga. Bakit? Mataba talaga ako. Pangit talaga ako Tatanggapin natin, no? Matanda ka na. Oo, matanda na talaga ako. Inaamin ko naman yun na. Pero kahit na ang dami kong imperfections, tanggap ako ni Jesus, tanggap ako ni Almighty Father. Kaya nagpapasalamat ako. Ganun ang gagawin natin. No? Hindi kasi naiintindihan ng tao. Because of pride, they're being blinded. Kaya nabanggit ko yung Niger kasi nga itong Ethiopia at saka yung mga nakatira sa Egypt, dark-skinned sila, lahi sila ni Ham na burnt ang pangalan ng word. Ang meaning ng Ham, no? Burnt. Hebrew word for burnt, black, or hot. Okay? Mahal ni Almighty Father. Kahit ano pa ang kulay ng skin natin, kaya hindi tayo dapat maging insecure or tawagin ng kung ano-ano ng mga tao. Huwag tayong magagalit. Matuwa pa. Nakakatawa. Tinatawag ko, tingin nga yung mukha mo. Ikaw din, ang pangit mo rin Huwag tayo mag-alala. Gaganda naman tayo pagdating tayo sa heaven. Ganon, no? So, balik tayo dito, no? Kasi nga, Ethiopia to. Na lugar ng mga dark-skinned. Which sends ambassadors by sea. So, yung mga taga ito, Ethiopia, meron silang vessel din. Even in vessels of reed on waters, saying, go swift messengers to a nation tall and smooth of skin. O tinan mo, yung mga Ethiopian, tall, smooth of skin. O hindi ba kayo natutuwa nun? Mayroong description sa inyo na kayo ay matatangkad, smooth of skin. At saka yung mga dark skinned people, yung mga black people, or the people who are Niger, no? They're very, strong physically. Why is that? Bigay ni Almighty Father yon. Kaya, you have to be happy and joyful na meron kayong talent. Ang tataas ninyong tumalon. So, why be insecure about your skin? Natitrigger kasi kayo kahit ang dami nyong talent. Pagdating sa skin, insecure kayo. Huwag ganun Hindi nyo nakikita yung blessings ni Almighty Father sa inyo. Ang gagaling ninyong kumanta. Kaya nga dito sabi ni Almighty Father, go swift messengers. Sino swift messengers? Mga prophets. To a nation tall and smooth of skin.
para sa mga tao sa Ethiopia, yung mga Niger, to a people terrible from their beginning onward. Dun sa mga tao na terrible, simula pa nung kanilang umpisa, ng kanilang simula pa sa umpisa, onward. Bakit sila ay terrible from the beginning onward? Kasi yung Ethiopia, galing sila from the lineage of Ham. Yung pinaka kukwento natin si Noah. Si Noah may 3 anak, si Cush, si Japheth, at saka si Shem. Ang pinaka-eldest, si Shem, and then si Japheth, and then the youngest was Cush. I mean, the youngest was Ham pala, sorry, Ham. Kasi si Ham, ang anak niya ay si Cush. Ngayon, si Cush, may anak siya, si Nimrod. Ang description kay Nimrod is a great warrior. Tignan mo, dark skin si Nimrod, great warrior. Nasa lahi ni Nimrod. Yung lahi ng mga dark-skinned people na great warrior sila. Okay? Kaya di kayo dapat ma-insecure about your skin. I don't know if there are dark people here, dark-skinned people here are watching me. Ngayon, basahin natin background lang to. So si Noah, may 3 siyang anak, ulitin ko. Si Shem, dun galing ang mga si Abraham, Isaac, and Jacob. Si Japheth, dun galing yung mga taong mapuputi. Like the Russians, the Chinese, doon galing, no? Kasi kung makikita niyo yung mga Russians, may singkit din sila, no? Mga tao sa Yemen, sa Japan, doon galing Japheth, mga light-skinned people. Tapos yung Japheth, no? Ngayon, si Shem, sa kanya naman galing si Abraham, Isaac, and Jacob, yung mga Arabs. Shem sila. Ngayon, yung si Ham, burnt skin, ang mga anak niya ay si Cush, and then si Nimrod, yon, mga dark-skinned na. Kaya ngayon, meron tayong 3 shape ng skull. Caucasoid, Mongoloid, and Negroid. Doon galing yun kay Noah. Pero, dito sa Genesis chapter 9 verse 27, so Noah awoke from his wine and knew what his younger son had done to him. Kasi nga, may ginawa si Ham sa tatay niya. Kasi nalasing si Noah. Naging farmer siya. Nagtayo siya ng vineyard. Tapos, nagtayo siya ng mga fruits and mga wine, ng grapes. Ngayon, sa sobrang dami ng grapes, ginather yon, nagiging wine yon, no? Nagkakaroon ng fermentation. Huwag natin pag-usapan yung fermentation, nandito tayo sa Bible. Nag-ferment, naging wine. Ininom ni Noah. Nalasing. Nakatulog siya, nakahubad siya. Ngayon, hindi natin alam kung bakit sobra ang galit ni Noah kay Ham. Kaya ang sabi ni Noah sa mga anak niya, cursed be Canaan. Si Canaan, anak siya ni Ham. Or apo siya ni Ham. Tingnan ko nga ulit, apo ba o anak? Sa kanya galing yung Canaanites, no? Sa maiitim, dark-skinned. A servant of servants, he shall be to his brethren. Si Canaan, nagaling sa lineage ni Ham na dark-skinned, ang sabi ni Noah,
He shall be a servant of the servants. He shall be to his brethren. Effective pa rin hanggang ngayon. Yung sinabi ni Noah. Naintindihan ba ninyo yung sinasabi ko? Effective pa rin ngayon. And then, blessed be the Lord, the God of Shem, and make Canaan be his servant. Si Shem, magiging servant niya si Canaan. Or yung anak ni Ham. Okay? May God enlarge Japheth. Sino si Japheth? Mga Mongoloid, mga chinky-eyed, mga slanted eyes. Kaya tingnan nyo yung China, di ba? Tsaka Japan, Korea, mga Asian countries, ang daming mga anak na-enlarge. Kasi nga, effective yung, kasi nga mahal na mahal ni Almighty Father si Noah. Faithful si Noah. Imagine gagawa ka ng ark na madaming, dadalid mo maraming hayop. No? Kaya mahal ni Almighty Father si Noah. Kaya yung sinasabi ni Noah, hanggang ngayon, effective pa rin. So, nakita na natin dito na si Canaan, magiging servant of servants to his brethren. At saka si Shem, ano mangyari kay Shem? Magiging servant niya si Canaan. Tapos, si Japheth, magiging large yung kanyang family. Yayaman siya. And may dwell in the tents of Shem. And may Canaan be servant. Servant pa rin si Canaan. So, sa tatlong magkakapatid, ang pinaka-servant, servant ni Japheth, si Canaan, servant ni Shem, si Canaan. Ano na ngayon ang nangyari sa mga dark-skinned people? Up to now, kung mapapansin niyo yung mga inventions sa technology, sino ang nangunguna? Yung anak ni Shem, lineage ni Shem, nangunguna. Hindi lang natin alam na sila ay galing kay Shem dahil iniibay nila yung pangalan nila. Hindi nyo alam yun? Example in Hollywood, no? Dun sa mga yung may mga producer doon, may mga sikat na mga ano doon na ang pinanggalingan nila ay Jewish lineage. Tinatago lang nila, kinakaya nila eh. Kaya iniiba nila yung pangalan nila. No, marami, na mga sikat na mga tao na galing sa lahi ni Shem. Pati na rin yung mga Arabs, galing din yan kay Shem. Di ba ang yaman ng mga Arabs? So, sino ngayon yung mga servant na mga Arabs ngayon? Di ba may mga servants yung mga Arabs? Saan galing mga servants ng mga Arabs ngayon? Di ba galing sa Somalia? O galing sa Philippines? Mga servants? Kasi, nalahian na rin tayo, kaya nga tayo dark-skinned na rin. Okay? May mga dark-skinned tayo. Pero meron din tayong Japheth. Kaya nga medyo singkit tayo, pero dark skin tayo. Nagka-mix-mix na yung mga tao. And then, may mindset yung mga dark-skinned people that they are still slaves. Nati-trigger sila. It's a mindset. Nasa isip nila. Kahit hindi na sila slave ngayon, nasa isip pa rin nila, naiisip nila. Hindi nila naisip na lahat tayo slave. Naging slave ang ating mga ninuno sa mga mayayamang tao. Kaya yung mga nag-travel from other countries to the Philippines, slave sila kasi mga trabahante sila. Mga nag-earn ng mga wage. Okay? Tapos, baka magtaka kayo, bakit sa Australia may mga white people? Yung mga tao naman sa Australia, galing sila ng UK. Ginawa nila ang kulungan yung Australia. Ang original na resident ng Australia, mga aborigines, mga dark-skinned people.
na kaya lang nagkaroon ng mga white-skinned people or Caucasians, no? Or iba pang mga lahi, it's because ginawang kulungan yung Australia. Huwag naman magagalit ang mga Australia dahil nasa history yon. I-check nyo sa history kasi. Magbabasa tayo, ha? Kaya tingnan nyo yung accent ng Australian accent. May kahalo, medyo hawig ng British accent, no? Pati yung kanilang language, kaparehos halos ng British yung Australian accent. Kasi nga, our words na ginagamit, kasi nga, galing sila ng British, mga kinulong sila, itinapon sila sa Australia. Pero, nag-flourish naman yung Australia because of them dahil effective yung pagpapala ni Almighty Father dahil sa sinabi ni Noah. Okay? So, balik na tayo dito, no? Alam na ninyo ang history, no? May mga taong i-reject yung history na yun, pero yun ang totoo. Meron tayong proof sa Bible. So, gusto ng, may mga nagsasabi na mga Egyptians ay dark-skinned people, black people. Oo, totoo yun. Okay? So, ngayon, nakalagay dito sa Isaiah chapter 18, na all the inhabitants of the world and dwellers on the earth, when he lifts up a banner on the mountains, you see it. When he blows a trumpet, you hear it. For so the Lord said to me, I will take my rest, and I will look for my dwelling place, like clear heat in sunshine, like a cloud of dew in the heat of harvest. For before the harvest, when the bud is perfect and the sour grape is ripening in the flower, he will both cut off the sprigs with pruning hooks and take away and cut down the branches. So makikita natin, kahit buong mundo ang affected ng prophecy, ng buong mundo ang i-judge. So, nung una ang binabanggit ay Babylon, Assyria, Egypt, no? Ngayon ito, Ethiopia naman. Kaya, lahat ng tao ay dadaan or makakaranas ng Judgment Day. Ito ang sinasabi dito. Sour grape is ripening. Pag perfect na, yung flower ripened na, or bud is perfect, puputulin na ngayon yung stem with pruning hooks and take away and cut down the branches. They will be left together for the mountain birds of prey. Anong mangyayari ngayon sa kanila? Iiwan sila para kainin ng mga mountain birds of prey. For the beasts of the earth, the birds of prey will summer on them, and all the beasts of the earth will winter on them. Dahil din ito sa kasalanan. So lahat ng tao, mapaparusahan kahit ano ang kulay ng skin mo. Walang favoritism. In that time, o sa time of judgment naman yun, a present will be brought to the Lord of hosts, may gift, from a people tall and smooth of skin, and from a people terrible from the beginning onward. A nation powerful and treading down, whose land and rivers divide, to the place of the name of the Lord of hosts, to Mount Zion. Pero, may mga remnant din na masasave kahit sila ay dark-skinned, kahit sila ay galing ng Ethiopia or galing ng Africa or galing ng or Niger. Okay? Ito yung nakasulat sa Isaiah chapter 18. So, lahat ng tao affected. Hindi lang yung hindi lang isang nation, hindi lang isang city, lahat, buong mundo ang affected. Ito yung chapter 18 of Isaiah. Dito na tayo sa chapter 19 of Isaiah. Ituloy na natin,
the burden against Egypt, or yung prophecy against Egypt, or yung paghihirap na mararanasan ng mga taga-Egypt. Ang sinisimbolize din ng Egypt ay kasalanan. Behold, the Lord rides on a swift cloud. Si Almighty Father, He will come quickly from heaven. Mabilis na si Almighty Father, and will come into Egypt. The idols of Egypt will totter at His presence. Pagbaba ni Almighty Father, ni Jesus Christ, na pag pinababa na ni Almighty Father si Jesus Christ sa Egypt, or sa lugar ng mga makakasalanan, itong mundo, the idols of Egypt will totter at His presence. Ano yung idols of Egypt will totter? They will tremble and quiver. Yung mga idols, baliwala dahil walang kwenta. Hindi naman gumagalaw yun eh. Kaya mababaliwala yun. And the heart of Egypt will melt in its midst. Ano yung heart of Egypt will melt in its midst? Yung heart ng Egypt, yung mga tao, hindi lang Egypt to, no? Kundi lahat ng tao, anong mararamdaman nila? Nervousness, yung palpitation, parang mahuhulog ang puso mo sa sobrang takot. I will set Egyptians against Egyptians. Everyone will fight against his brother, and everyone against his neighbor. City against city, kingdom against kingdom. So ito, mababasa naman natin ito, no? Sa Luke chapter 12 verse 53. Si Jesus Christ nagsabi, they will be divided, father against son, son against father, mother against daughter, and daughter against mother, mother-in-law against her daughter-in-law, and daughter-in-law against mother-in-law. Yun sa Luke, no? Dito naman sa Mark chapter 13 verse 12 up to 13, and brother will deliver brother over to death, and the father his child, and the children will rise against parents and have them put to death, and you will be hated by all for my name's sake, but the one who endures to the end will be saved. So, ito lahat ang pinagtutungulan ay yung end of the times. Na magkakaroon ng gulo, betraying each other. Up to now, nagbe-betray naman tayo. Kahit kapitbahay natin, binibetray natin. Kaibigan natin, chinichismis natin. That's an act of betrayal. Kaibigan mo, chinichismis mo, kunyari, kaibigan mo. Pero, backhand compliment, binibigay mo sa friend mo. Kunyari, compliment, pero there's something sinister about the compliment. It's a malice. May mali siya. So, it's a friend against friend, city against city, kingdom against kingdom. No? The spirit of Egypt will fall in its midst. I will destroy their counsel. Sabi ni Almighty Father. Masisira ang counsel ng Egypt. Ano yung counsel? Will fail in its midst. Ang counsel, yung mga nag-rule in Egypt. Kaya pag-fail ang Egypt, magiging low in spirit sila or low moral. Kasi i-destroy ni Almighty Father ang counsel kahit gaano pa ang pagpe-prepare. Pagpe-prepare tayo para gumanda ang mundo. Hindi mangyayari yun. It's because of the Almighty Father. That's what happened in nung time of Tower of Babel. So dito sa Matthew chapter 24 verses 21 up to 22. For then there will be a great tribulation such as has not been from the beginning of the world until now, no, and never will be. And if those days had not been cut off or cut short, no human being would be saved. But for the sake of the elect, those days will be cut short. Kasi i-destroy ni Almighty Father ang counsel, yung mga tao na naghahari sa mundo natin, dahil ang kasalanan ang mundo natin, ang Egypt, makasalanan tayo na nagko-comprise ng mundo na to. And they will consult the idols and the charmers. Sino yung mga idols? Yung mga tao, ang gagawin nila, magpipray sila sa mga idols. Iba-ibang klaseng mga idols ang pinagpiprayan ng mga tao.
Sumasamba sila sa dragon, sumasamba sila sa ibon, sumasamba sila sa angels, sumasamba sila sa mga miniature icon. Ang liit. Ito ang Diyos ko, sinasamba ko to. Ito, dito ako nagpe-pray. Yun ay kukonsulta nila, dun sila magde-depend. And the charmers, nagde-depend din ang mga tao. Ano yung charmers? O yung isa sa mga charmers, no? Yung mga dinidisplay nyo sa bahay nyo na for lucky, para maging lucky yung buhay ninyo, maging abundant materially kayo, at saka yung pusa na kumakaway na ganon, o charm din yon. At yung mga nilalagay ninyo sa kamay ninyo na dragon o charm to, yung mga ganon na yung kabayo, yung sapatos ng kabayo. Ano nga tawag sa sapatos ng kabayo? Yung letter U na ganon. Or maraming mga charms eh. Ano ba yung ginagamit na charms? Yung mga gem na kung ano-anong mga mineral or tuluin at tourmaline ba yun? Basta mayroong ganong gem. At anting-anting, no? Nagko-konsulta sa anting-anting. Hindi. Meron akong anting-anting. Hindi ako mababarel. May anting-anting ito. Sige, try mo. Barilin ako. Hindi ako masasaktan. May ganun. May nakita akong taong ganun. Try mo nga ako na paluin ng kahoy or paluin mo ako ng itak. Sige, itakin mo yung likod ko. Hindi ako masasaktan. Kaya hindi ako nasaktan. Meron ako nito. Nakakita na ako ng mga ganong klaseng tao. Ang dami ko na-meet ng mga taong gano'n. Hindi na lang pinag-aaralan ko sila. Kahit yung mga bata, no, yung mga puwera usog, yung nilalagay sa mga bata na gano'n, parang hindi naman puwera usog yan. Charm din yun. Yun ang kinukonsulta. And the mediums and the sorcerers. No, mangungonsulta ngayon yung mga tao sa idol, no, sa charmer, no, para may save ako ng charmer na to. May batong puti ako, batong buhay ito. Hindi ako bato ni Darna. At saka, magko-consult din siya sa mediums and sorcerers. Ano ba yung medium? May small, medium, and large. Bakit medium ang tawag? Kasi yung small and large, kung sa size, no, i-explain ko. Kung sa small and large, it's either small or large. Pero kung hindi sa'yo kasya yung small, hindi rin sa'yo kasya yung large, meron ngayong nasa gitna, medium. Kaya tawag medium. Siya yung pumapagitna between the small and large. Lakas ng Ngayon, itong medium na sinasabi rito, siya yung pumapagitna sa dead. Na nagkokonsulta siya sa dead para isabi sa tao kung ano ang sinasabi ng dead. Siya yung pumapagitna. Okay, narinig niyo ba yung boses ko? Hello. Ano na telepono? Kaya medium, pumapagitna. Gaya ng example ng media. Di ba yung media, sila ang nagre-relay ng message sa mga tao kung ano ang nakukuha nila. Gaya ng social media, sila ang nagpapakalat ng kung ano-ano mga salita, kasi nga sila yung mediator, nagmi-mediate. Kaya medium ang tawag. Ngayon, hindi tayo dapat magkonsulta sa medium na mga tao na nagkikipag-usap sa mga taong patay, kasi hindi naman talaga yung patay na tao ang kinakausap nila. Anong kinakausap nila? Evil spirit.
Doon sila kumukuha. Sino yung evil spirit na yon? Yun yung mga fallen angels. At yung mga fallen angels na yon, yun yung mga hordes ni Satan. Mga tao ni Satan yon. Okay? Ngayon, and the sorcerers. Magkukonsulta rin ang mga tao sa sorcerers. Sino ba yung mga sorcerers? Yung mga magi. Okay? And at the same time, sorcerer, Greek word, pharmakia. Science. Magkukonsulta sa science. Wala itong, ano ba ang meaning ng science? Na-test na to, and then, experimentation. Dati kabisado ko ang meaning ng science, Tagal na kasi yun, 500 years ago na yung pag-aralan ko ng science na yan. Science means systematic study of structure and behavior of the physical and natural world through observation, experimentation, and the testing of theories against the evidence obtained. So, yung sorcery, it's science. Pharmakia. Kasi pinag-aaralan mo testing. Alam ko nakanood kayo ng isang movie na hindi dapat natin pinapanood ng mga Christians, pero napanood natin at nabasa natin yung book. Nabasa natin yan. It's about tatlong student, isang lalaki na may scar dito na letter Z ba yun, or parang thunder, tapos may isang babae, tapos may kaibigan siya na kulay red ang buhok. Alam niyo na siguro yung binabanggit ko, no? So meron silang subject na dun sa movie na yon, may subject sila about sa mga pinagmimix-mix na mga chemicals. Excuse me. So, that's pharmakia. That's sorcery. Naintindihan nyo na ba? So, yung mga tao ngayon, yun ang ikukonsulta. Ngayon, and the Egyptians I will give into the hand of a cruel master. Sino yung cruel master? Kung saan ibibigay ni Almighty Father ang mga Egyptians or ang mga taong makasalanan. And a fierce king will rule over them. A cruel master na fierce king pa. Sino yon? Ang ibibigay sa mga tao. Hindi lang to Egyptians, kundi ginamit lang ang word na Egyptians, pero it's message for all the people of the world. Kasi nung time na to, Egyptian, malaking civilization to. And a fierce king will rule over them. Sino yon? Sino yung cruel master? Fierce king na mag-rule sa kanila. Fierce, disagreeable, bad, horrible, dreadful, abominable, atrocious, offensive, obnoxious, unsavory. Sino yon? So, ito ay si Lucifer. Ibibigay kay Lucifer ang mga tao na matitigas ang ulo, na magkukonsult ng idols, ng charmers, ng mediums, and sorcerers. Sino yon? No? Nakalagay dito sa Romans chapter 1 verse 26 up to 29. For this reason, God gave them up to vile passions. Ibinibigay ni Almighty Father sila sa kanilang mga gusto. Kaya, pag ikaw ibinigay ni Almighty Father sa iyong gusto, ibinigay ka rin ni Almighty Father sa demonyo, kasi yung gusto mo hindi naangkop sa plan ni Almighty Father sa'yo. Okay? Ito yung buko. For even their women exchange the natural use for what is against nature. Likewise, also the men, leaving the natural use of the woman, burned in their lust for one another, men with men, committing what is shameful, and receiving in themselves the penalty of their error, which was due. Ito pa,
And even as they did not like to retain God in their knowledge, God gave them over to a debased mind. Sino yung merong debased mind? Pag bad, it's from the evil one. Pag bad, ibibigay ka sa debased mind. Ibig sabihin, debased mind, bad yun, di ba? So, evil yun. Ibibigay ka, i-hand over ka. Yun kasi ang gusto mo, yun ang pinili mo. I-allow ka ni Almighty Father. Sige, gawin mo na yung gusto mong gawin. To those things which are not fitting, being filled with all unrighteousness, sexual immorality, wickedness and covetousness, maliciousness, full of envy, murder, strife, deceit, evil-mindedness, they are whisperers. Dito pa, no, sa verse, 1 Corinthians chapter 5, verse 4 to 5, in the name of our Lord Jesus Christ, when you are gathered together along with my spirit, with the power of our Lord Jesus Christ, deliver such a one to Satan. Kung hindi ka susunod kay Almighty Father tsaka kay Jesus Christ, i-deliver ka kay Satan, ibibigay ka kay Satan, for the destruction of the flesh, that his spirit may be saved in the day of the Lord Jesus. So, si Almighty Father, ina-allow niya na ibigay ka na. Matigas ang ulo mo eh. Pinipigil ka, ayaw mong papigil. Ina-allow ni Almighty Father, ibinibigay na niya. Kaya you will be handed over to a cruel master and a fierce king. Says the Lord of hosts, the waters will fail from the sea, and the river will be wasted and dried up. The rivers will turn foul. Ano yung river? Yung river, our water symbolizes a Holy Spirit, the guidance of God, the Comforter. So, mawawala na rin yung magko-comfort sa'yo. Iiwan ka na ng Holy Spirit. Kasi, ayaw mong sumunod kay Almighty Father eh. Magiging desolate. The brooks of defense will be emptied and dried up. The reeds and rushes will wither, mag-dry. Wither, matutuyo, mag-shrink, mag-shrivel. Yung mga tanim, no? The papyrus, or the papyrus reeds by the river, by the mouth of the river, and everything sown by the river. Lahat ng pinapalago ng river, mawawala, mag-wither. Sino ba yung river? Ito nga yung symbolizes the Holy Spirit. Will wither, be driven away, and be no more. Dahil nga sa katigasan ng ulo ng tao. Na everything that used to be flourishing will dry up. Because they will not be guided by the Almighty Father anymore. And then, dito, no? Hindi ako nagsasabi ng verse, no? Para dire-diretso ang basa ng Bible. The fishermen also will mourn. Sino yung fisherman? Sabi ni Jesus, di ba? You will be called fishers of men. You are a fisherman, but now you are fishers of men. Sino nga yun itong mga fishermen? These are the shepherds. Worthless shepherds. They will mourn, they will pray to God, but they will not be answered. They will not be heeded by the Lord because they are corrupt to the core. Pati yung mga leaders, fishers of men, hindi na sila kakausapin ni Almighty Father dahil they are also corrupt. Kahit sinasabi nila na sila ay preachers, they're servants of the Lord, pero kung hindi nila ginagawa, kahit isa man sa sinasabi ni Almighty Father, baliwala lahat. All those who lament, who cast hooks into the river, and they will languish, who spread nets on the water. Lahat ay iiyak, malulungkot.
Hihingi sila ng tulong kay Almighty Father through the power of the Holy Spirit, pero walang sila makukuhang tulong. They are alive, but they are spiritually dead already. So, ito yung end of times, no? Ha? Kasi kaya nga, hindi lahat ng tumatawag ng Lord, Lord will be saved. Hindi lahat ng preachers mapupunta sa heaven. Gaya nung napakinggan ko na sabi niya, madaling makapunta sa heaven, mali yung tinuturo niya. Moreover, those who work in fine flax. Sino naman itong work in fine flax? And those who weave fine fabric will be ashamed, and its foundations will be broken. Yung gumagawa ng mga damit, no? Those who weave fine fabric will be ashamed. So, mga preachers pa rin ito na gustong maging right ang mga tao in the Lord, pero sila rin mismo gumagawa ng kasalanan. All who make wages will be troubled of soul. Lahat ay magkakaroon ng troubled of soul. Surely the princes of Zoan are fools. Princess. Hindi princess ha, princess. Mga lalaki, princess of Zoan. Zoan means animal or beast. Or a place of departure. Or a departure or moving about. Yung Zoan, no, probably lang nakalagay dito hindi sila sure. Meant low region in Egyptian, but in Hebrew it appears to mean itinerant or moving about. Surely the princess of moving about or itinerant are fools. Mga aliens. Kasi tayo, hindi tayo taga dito. Aliens tayo lahat dito sa mundo. So, yung mga nagro-rule sa mga tao ay fools. Pharaoh's wise counselor give foolish counsel. Si Pharaoh, siya yung king, no? Siya yung leader or sinusunod ng mga tao to make decisions for the people. Mali ang kanyang pagbibigay ng counsel. Pati yung mga counselor niya, yung mga nagdidikta sa kanya kung anong dapat gawin sa mundo, mali din. Hindi tama yung mga binibigay na suggestions. I-add ko lang, no, na ang Pharaoh, kaya alam ng mga tao na Pharaoh ang tawag sa King of Egypt, it's because of the Bible. So, yung mga tao na ayaw i-acknowledge si Almighty Father at ang Bible as the Word of God, huwag yung tatawaging Pharaoh yung King of Egypt, kasi ang Pharaoh galing sa Bible. Walang ibang lugar pinanggalingan ang word na Pharaoh. Walang ibang libro na pinanggalingan ng Pharaoh, kundi dito sa Bible. Okay? So, yung mga historians, sa Bible sila tumitingin.
Hindi alam ng mga tao yon. Kasi why? They're blind. Arrogant, haughty. Gusto lang nilang sarili nila masunod. Akala nila matalino na sila. Sino ang matalino? Si Almighty Father. Sino ang wise? Si Almighty Father. Si Almighty Father lahat. Hindi tayo. Hindi tayo ang bida. Si Almighty Father, si Jesus Christ, ang Holy Spirit, sila ang bida. Tayo, baliwala tayo. Makasalanan tayo, madumi tayo. At kaya lang tayo masasave, it's because of the blood of Jesus Christ. So ituloy natin, no? Pharaoh's wise counselors give foolish counsel. How do you say to Pharaoh, I am the son of the wise, the son of ancient kings? Where are they? Where are your wise men? Let them tell you now, and let them know that the Lord of hosts has purposed against Egypt. Asa na sila? Asa na yung mga matatalinong mga tao? Asa na yung mga leader ninyo? Asa na yung mga administrator ninyo? Asa na yung presidente ninyo? Yung naghahari sa inyo? Asa na yung pinakamayaman? Asa na sila? Matatalino ba sila? Ipaalam mo sa kanila na si Almighty Father, yung gawain niya, yung kanyang purpose against Egypt, ipaalam nyo sa kanila. Sabi ni Almighty Father. The princes of Zoan have become fools. Zoan is Zoan means Memphis ba to? Yeah, it's itinerant pala. Inulit pala. The princess of the aliens, no, kung ilalagay natin yung word na itinerant. The princess of aliens, or not alien life forms na nasa outer space. Walang binabanggit sa Bible na outer space, ha? Yun ay isang malaking huwag natin pag-usapan yon. The princes of Zoan have become fools. Yung mga leaders, fools. Kaya pati yung mga tao, fools din. Kasi yung leader, foolish. Kaya yung mga tao, foolish din. The princes of Noph are deceived. Ano yung Noph? Yung lugar na Noph, yun yung ancient Memphis. Haven of the good. The princes of Haven of the good are deceived. Yung leader ng lugar ng mga taong maayos ay naloko o na-deceive. They have also deluded Egypt. Yung Egypt name to ng tao na anak ni galing sa lineage ni Ham. Those who are the mainstay of its tribe. Ano yung mainstay? Sino man yung pillar, backbone, or torchbearer of ng kanilang tribe? The Lord has mingled a perverse spirit in her midst. Merong perverse spirit dun sa torchbearer ng tribe or ng mga tao. Yung buong tao, merong perverse spirit. Ano ba yung perverse spirit? Deviant, aberrant, divergent, distorted, deformed, malformed, corrupt, spirit, rotten, twisted, crooked, serpentine, demonyo. The Lord has mingled a demon spirit in her midst. Inallow ni Almighty Father yung mga pillar or the backbone of the society na leaders
of the land, inallow ni Almighty Father na magkaroon ng perverse spirit in her midst kasi sa sobrang kasalanan, matitigas ang ulo. And they have caused Egypt to err in all her work. Sila ang nag-encourage or nag-enable for people to sin. Example, magpapas ka ng law na tanggap lahat ng gender. How many genders do we have right now? In other countries, they have like what? 20 genders, 30 genders, 600 genders? That's a perverse spirit, twisted spirit, serpentine spirit. And you allow also marriage between men to men, women to women. That's a perverse spirit. Inallow ni Almighty Father. Sobrang kasama ng mundo. It's like Sodom and Gomorrah. As a drunken man staggers in his vomit, parang isang lasing na lalaki na gustong sumuka or puke or mag-barf. Neither will there be any work for Egypt, which the head or tail. Yung head, masama din. Yung tail, masama din. Walang mapili. Anong head and tail? Yung tao na namumuno, masama. Yung nasa bandang sa society na hindi mayaman, masama din. Pare-pareho ng gawain. Palm branches or bulrush may do. In that day, Egypt will be like women and will be afraid and fear because of the waving of the hand of the Lord of hosts, which He waves over it. Sa oras na yon, puro kasalanan ng mga tao, at darating ang panahon in that day, the day of judgment, yung Egypt para siyang magiging isang babae na takot dahil nakikita na niya yung kamay ni Almighty Father. Kinakawayan na siya. And the land of Judah will be a terror to Egypt. Everyone who makes mention of it will be afraid in himself. And the land of Judah Judah means praise, no? Katatakutan ng Egypt, katatakutan ng mga tao ng makasalanan, yung lugar ng kabutihan, yung lugar ni Almighty Father will be a terror to Egypt. Everyone who makes mention of it will be afraid himself because of the counsel of the Lord of hosts, which He has determined against it. Kasi nga, dahil sa kaparusahan, kaya takot ang Egypt sa land of Judah, but not actually the land of Judah, not literally the land of Judah, but it's like figuratively speaking, the land of Judah is the land of the Lord or the place of God. In that day, 5 cities in the land of Egypt will speak the language of Canaan and swear by the Lord of hosts. One will be called the city of destruction. Masisira. Masisira ang city. Sisirain ni Almighty Father dahil sa kasalanan ng tao ay magpapigil. It's like Sodom and Gomorrah. Perverse spirit, serpentine spirit. In that day, there will be an altar to the Lord in the midst of the land of Egypt, and a pillar to the Lord at its border. It will be a sign and for a witness to the Lord of hosts in the land of Egypt, for they will cry to the Lord because of the oppressors. He will send them a Savior and a mighty one, and He will deliver them. Ngayon, dahil sa nag-iiyakan ang mga tao, nangangailangan ng tulong, dahil ang oppressor ay yung serpentine or yung tagasira, yung perverse spirit, yun ang oppressor eh. Hindi naman tao, kasi yung tao ay pinapasukan ng bad spirit. Kaya gumagawa ang tao ng masama is because of the bad spirit. No?
Kaya, yung oppressor, yung bad spirit, or the devil. Kaya ang gagawin ngayon ni Almighty Father sa mga taong umiiyak, He will send them a Savior and a Mighty One, and He will deliver them. Si Jesus Christ, ipapadala. Bago pa man maging huli ang lahat, ipapadala si Jesus Christ sa mga tao. Dahil kailangan natin si Jesus Christ para i-save tayo sa ating oppressor. Sino yung oppressor natin? The bad spirits, the evil forces na hindi natin nakikita. Akala natin ang kalaban natin ay tao. Hindi tao ang kalaban natin. Ang kalaban natin ay evil spirit na namamayani sa mga tao dahil they allow themselves to be controlled by the evil spirit. So, Jesus Christ will deliver us from the oppressor. Then the Lord will be known to Egypt, and the Egyptians will know that the Lord in that day, and will make sacrifice and offering. Yes, they will make a vow to the Lord and perform it. Si Almighty Father magiging kilala ngayon sa buong mundo. Not only Egypt, no? And the Egyptians will know that the Lord in that day. Egyptians, mga tao, all people, will know the Lord in that day and will make sacrifice and offering. Anong klaseng sacrifice? Sacrificing of oneself, offering of oneself to the Almighty Father, not materially, not material offerings, no? Or literal na offering, but offering of ourselves, because we don't own ourselves, even our souls, we don't own it. Yes, they will make a vow to the Lord and perform it. Gagawin ng mga tao yun. And the Lord will strike Egypt. Yung mga hindi hihingi ng tawad kay Almighty Father, yung patuloy pa rin sa kasalanan, the Lord will strike Egypt. Sisirain niya ang Egypt, ang mundo. He will strike it and heal it. Sisirain niya, pero i-heal niya rin. They will return to the Lord and He will be entreated by them and heal them. Sisirain niya, pero i-heal pa rin niya. Kasi ang mga tao ay bumabalik sa Diyos. And He will be entreated by them and heal them. In that day, there will be a highway from Egypt to Assyria. Malaki na ang lugar or place ng pagdadaanan ng mga tao from Egypt to Assyria. And the Assyrian will come into Egypt, and the Egyptian into Assyria. And the Egyptians will serve with the Assyrians. So, tatlo ang binabanggit dito, di ba? Egypt, Assyrian, and Israel. In that day, Israel will be one of the three with Egypt and Assyria, a blessing in the midst of the land, whom the Lord of hosts shall bless, saying, Blessed is Egypt, my people, and Assyria, the work of my hands, and Israel, my inheritance. Sasabihin ni Almighty Father sa atin. Tatlo. So, sino itong tatlo na to? Wala siya sagot. Sino itong tatlong na to? Lineage of Ham, lineage of Japheth, and lineage of Shem. Tatlo. Hindi lang ang lineage ni Shem na ang tanggap ni Almighty Father na Abraham, Isaac, Jacob, kundi lahat ng tao, Japhethites, Hamites, Shemites. So these three places symbolizes the three children of Noah na nagkasala. So naiintindihan na natin, napapatawarin tayo ni Almighty Father. Pero yung mga taong hindi lumapit kay Almighty Father, hindi naging faithful, syempre, they will be thrown into the lake of fire. So, naiintindihan na natin, ano? Na yung mga rulers of the land, or the princesses of the people, mali ang kanilang mga counselors.
And also, babalikan na naman natin na yung mga tao na nagko-consult ng idols, nagpipray sa mga idols, hindi yun naman talaga alam na hindi naman yun ang mukha ni Jesus, hindi yun ang mukha ni... Sino bang sinasamba ninyo? Hindi yun dapat sinasamba yung mga ibang mga taong mga apostles, hindi dapat sinasamba yun. Nakalagay sa Bible, don't worship us. Asan ba yun? Sino ba sa tanong? Si Paul ba yun? Yung angel, hindi siya dapat sambahin, ano? Pati na rin si saan ba yun sa Book of Acts ba yun? Oh, Acts chapter 17. Kasi dito sa Acts chapter 17, akala nila gods si Paul. Ay, mali. Hold on. New King James Version. Oh, si Peter pala, sorry. Pero meron din sinabi si Paul eh. Acts chapter 10. Kaya huwag yung sasambahin si Peter. 10:26. So, Acts chapter 10, verse 24. And the following day, they entered Caesarea. Now Cornelius was waiting for them and had called together his relatives and close friends. As Peter was coming in, Cornelius met him and fell down at his feet and worshipped him. So, sinamba ni Cornelius si Peter. Okay? Likot ka. Sinamba ni Cornelius si Peter. Anong sabi ni Peter? But Peter lifted him up, saying, Stand up, I myself am also a man. Malinaw na malinaw. Huwag sasambahin si Peter. Ha? May dadala pa kayong susi ni Peter na may dala pa siyang manok. Huwag sasambahin si Peter. Ha? Gumawa pa kayo ng isang building na pinangalan nyo kay Peter. Bakit yung sinasamba si Peter? Hindi, magkano man Anong sasagot? Bakit? Hindi ko maintindihan. Nakasulat sa Bible eh. So bakit nyo gustong sambahin si Peter? Bakit? Sino nagturo sa inyo nun? Seryoso? Sino nagturo sa inyo na sambahin si Peter? Nakalagay sa Bible, oh. But
Peter lifted him up, saying, "Stand up, I myself am also a man." Ibig sabihin, sinasamba ni Cornelius si Peter, pero sabi ni Peter, "Wag mo akong sambahin, tumayo ka dahil tao rin ako." Hindi siya Diyos. So bakit mo sasambahin si Peter? Bakit mo sasambahin yung mga sasabihin na, hindi ko naman sinasamba. Hindi mo sinasamba? Sure ka? O, wag ka magsinungaling. Alam ni Almighty Father ang puso natin. Ha? Hindi mo sinasamba pero meron kang picture ni Peter. Hindi naman si Peter yon. Ba't nakita mo ba si Peter? Sinong nakakita kay Peter? Meron bang drawing si Peter? Na si Peter yon? Sino yung drawing na yan? Gawa-gawa ng tao. Kaya nagagalit si Almighty Father eh. Lagi nagsasabi si Almighty Father, your idols, your idols. Ang daming words, your idols, your idols. Ayaw ni Almighty Father. Nagagalit siya dahil lahat tayo, tao. Ang inaalaw ni Almighty Father sambahin, si Jesus Christ. Siya lang inalaw ni Almighty Father. Because Jesus is also God. He forgives sins. Just like the Almighty Father. And He will judge us at the last days. Si Jesus. God si Jesus, kaya nga siya nakakapag-judge ng tao. So, sino sasambay? And also, we must use the name of Jesus Christ when we pray to our Father. In the name of Jesus, we pray, Amen. Kasi, pag ginamit natin ang name ni Jesus, ibibigay ni Almighty Father. Kaya maganda ang tingin sa atin ni Almighty Father. It's because of Jesus. Maganda si Jesus. Handsome si Jesus. Maganda siya. Perfect si Jesus. Kaya nagiging perfect tayo sa mukha, sa paningin ni Almighty Father. It's because nasa sa atin, sa puso si Jesus. It nag-glow sa atin, sa heart natin, si Jesus Christ. Kaya siya lang ang sasambahin natin. Wala nang iba. Meron pang nagsasabi, no, yung dating naging presidente, gagawing santo raw, tapos yun ang dadasalan. Bakit? Hindi ko maintindihan ng tao. Hindi ko maintindihan. Why? Is it because for fame? That's why you want to do that? Why? If it's for fame, I can't comprehend why people do that. Nakalagay naman sa Bible eh. Why don't you read the Bible yourself? Why? Because you're being blinded. And who's the force who's making you blind? The devil's making you blind. He's blinding you. He doesn't want you to know the truth because he wants you to be thrown into the lake of fire with him at the last days. Pero si Almighty Father, He wants to save us, our souls, and to be with Jesus Christ, and to be with Him, and to be with our family. That's why He's teaching us this. He wants us to know His words. Napaka-patient ni Almighty Father. Kahit paulit-ulit siya salita, no? Paulit-ulit kasi sinasabi ni Almighty Father. Paulit-ulit. Nababasa naman natin sa Isaiah, Ezekiel, sa Daniel. Paulit-ulit. Kahit sa New Testament, paulit-ulit. Pero hindi naintindihan ng tao. Matigas ang ulo. Calloused heart. Kasi gusto natin gawin ng mga bagay na gusto natin gawin. Ayaw natin sundin si Almighty Father. Kasi, pag yung mga tao, pag yung Almighty Father kasi parang boring eh. Pero pag dito sa mundo, ang saya-saya, ganon, party-party, inom-inom, lasing-lasing, pasyal-pasyal, ganon. You don't know your fate. F-A-T-E. How long you will live in this world. Hindi natin alam.
That's why every day we should be ready. Kahit sabi mo Christian ka, God will deny you if you don't follow His teachings, follow His instructions. Lord, Lord, di ba nag-ano kami sa inyo, nag-prophesy kami sa inyo? Ano sabi? Away from me, you evildoers. Napaka-painful nun. And it's more painful with the Father because yung soul ay mapupunta sa impyerno na dapat sa Kanya. Hindi natutuwa si Almighty Father pag may soul na napupunta sa impyerno. Kasi anak niya tayo. Sana maintindihan natin, ano? Ha? And we read the Bible always. Every day. Naantok ako. Pag nagbabasa ng Bible, naantok ako. Ha? Pinapanood ko yung sarili ko, naantok ako. Ay, buti nakakaantok ka. Napapacify yung heart ko. Thank you Lord, napapacify yung heart ko pag kasi audio Bible minsan, nakakatulog ako, pinapanood ko yung sarili ko, nakakatulog ako nakakatulog ko yung sarili ko, nakakatulugan ko. Nagpapasalamat ako kay Almighty Father kasi I'm having a hard time falling asleep. Pero when I read the Bible, when I watch myself, nakakatulog ako. Ba't kaya? Anong meron? It's because of God na yung salita niya na nakakomfort ako. Kaya lagi tayong mabasa ng Bible and anywhere, anytime, any day, you talk to Jesus, you talk to the Father, you can pray anywhere. Hindi mo na kailangan pang walang altar kailangan makakuha ako ng altar para makapag-pray ako. Ay, wala akong charm. Wala akong idol, hindi ako makakapag-pray. Hindi, you don't need that. Basta you pray wholeheartedly to the Almighty Father. He will understand you because that's what He wants. He wants to be worshipped in spirit and in truth. Thank you, and God loves us all so much.